dear beloved, Boss Mike Cervera. Nangyari, Roque, na fake news si DOJ, si OJ Rimulya. Ah, Siguro po, wag natin kalimutan na may intelligence assets ang Department of Justice at ibinibigay nila ang mga karapatang impormasyon sa Department of Justice. At nagpapasalamat tayo because Attorney Harry Roque has been telegraphing his punches and the government and DOJ. nako. We are ready for you. Nako, yan na. Oh. Ano ka ngayon, Roque? Kala mo, ha? Yung dating trabaho mo, siya yung nagsasabi sa'yo. Hindi daw sila sa'yo. Paano ito? Oh, ihanda mo na wet po mo. Sigurado yan, ha? Oo, walang mali siya, Roque. Alam mo naman, di ba? Oh, kapag ka nakulong ka sa kulungan, lalo na, nako, Diyos ko po. Kadalasan, ano, di ba? Alam mo na, yung puwet mo, ready mo na. Si Peryong at si Dagol, oo, naghihintay na sa'yo. Ang tanong, mga kababayan ko, paano yan? Kayo po ba matutuwa kapag ka nahuli si Roque at dinala na rito sa Pilipinas at ikulong sa city jail? Payag po ba kayo, mga kababayan ko? Ha? Payag kayo? Matutuwa ba kayo? Matutuwa ba kayo na si Roque ay makita natin doon sa kulungan ng ICC ay ng city jail? Grabe, no, mga kababayan. Diyos ko, Roque, pipilahan ka. Alam mo yan. Oo. Pipilahan ka nila. Oh. Malay mo si Arnold Lopez. Sabihin, no? Ganito. Oh, baka naman, si Haring Becky. Oo, isang paketeng sigarilyo lang, pilahan nyo, mahal kasi sigarilyo doon, mga kababayan, mahal ang sigarilyo. Kaya nako, pipilahan, nako, Diyos ko po! Samahan na natin ng condom. Para naman safe yung mga yung mga titira sa kanya ron. Grabe. Kasi ganun talaga sa kulungan, mga kababayan. Oo. Matindi doon, Talagang yung mga doon grabe. Matindi sa kulungan, Kaya kayo, mga kababayan, huwag kayong gagawa ng kalokohan, ha. Ito na, 150 daw. Per stick ng Diyos. Mahal naman. So, ibig mo sabihin, yung ilang piraso ba yung isang kaha? 20 piraso ba yon? 20 piraso ba yon yung isang kaha? Eh, ang dami nun. Mahal pala, no? Buti na lang, di na ako nag-yosi, nagbe-bait na lang. Grabe. Paano ka ngayon, Roque? Kala mo, ubra ka kay Atty. Claire? Hindi ka ubra din, eh. DOJ, we are ready for you. Nako. We know our question. Naku, mga kababayan, ito, may pahiwatig si Atty. Claire dito. Sabing ganun, we are ready for you. Sabing ganun. Alam mo ba ibig sabihin nun, Roque? We are ready for you. Ibig sabihin, ready daw sila. Ang tanong, ikaw ready ba? Ready ka ba, Roque, sa pangyayari? Ha? Sa magiging kahinatnan mo dito sa Pilipinas? Dahil alam namin na kansilado na yung passport mo. At ngayon, ay dinenied pa yung asylum mo. Paano na yun? So, wala na. Kaya nga, mga kababayan, yan, mga kababayan. Eto. Para sa kaliwanagan ng karamihan ng mga naniniwala kay Buday. Alam niyo po ba si Buday? Abay, double standard yan. Balimbing yan. Iba-iba sinasabi niyan. Sa madaling salita, equals nyo na lang. Ano yung equals niyan? May tama sa ulo yan.
Yun lang yun, mga kababayan. Pasok. Palad. Iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. Palagi akong tinatanong, Bobo talaga, di ba? Ito na ang sagot niya sa sarili niya, mga kababayan ko. Matapos niyang batikusin ng ganyan, habang sinusumpong ng kanyang kabaliwan, balikan natin, mga kababayan, yung sinabi niya nung nakaraan. Buday, pasok! bakit si BBM? Oh. Dahil naniniwala ako sa kakayahan niya na mamuno bilang Pangulo. Napatunayan na ito Nako. ng kanyang malawak na karanasan bilang local chief executive. Yan! Ikaw na may sabi niyan. Tapos, nung hindi ka na mapagbigyan sa iyong kapritsuhan, abay sinisiraan mo na yan. Sa kapal ng pagmumukha mo, kulang ang balde para magkasya ito, gamitin mo planggana ni Aling Bebang. Saktong-sakto sa laki ng mukha mo at kapal nito, eksakto na paglalagyan ang batya ni Aling Bebang. Di ba? Tuloy. At bilang legislator, Na? the kind of experience we need Oy! not only to sustain the growth and Oh. development spurred by the Oh. current administration, Ah! but also to bring a more prosperous future. Naku! Ikaw may sabi niyan. Ang kapal ng muka, hindi na nahiya. Kita niyo, mga kababayan ko, kung gaano kagaga ito, may sira sa ulo. Nung araw, sinasabi niya, si Pangulong Bongbong lang Eka ang may kakayanan para mapagtagumpayan na mag-prosper tayo. Tapos ngayon, nung hindi na mapagbigyan, na ilusot siya sa kanyang ninakaw na confidential fund, siniraan niya na yan. Ang tindi talaga ni Buday, mga kababayan. Kapag hindi na pagbibigyan, nagtatantrums yan. Ganon mga kababayan, ano? Matindi. Matindi. Sige, tuloy. Ano pa? Purihin mo pa si Pangulo. We must protect President Bongbong Marcos. Yun! Sumunod naman kami sa sinabi mo. We must protect Bongbong Marcos, sabi mo noon. Siyempre, bilang anak ng apo at anak ng loyalista, tuwang-tuwa ako niyan. Malamang kayo rin po, di po ba? Malamang kayo rin po. Yung sabihin niya, we must protect Bongbong Marcos. Pinorotektan natin, mga kababayan. Sabi niya yan. Tapos ngayon, ano na nangyayari? Sinisiraan niya na. Nandyan na si Makmak Pablo, mga kababayan. Sa mga hindi pa nakakapanood ng vlog niyan. Hoy! Tulog ka ng tulog sa pansitan. Hello daw sa lahat, pakibati naman ng ating kaibigan, Makmak Pablo. Nandito po sa ating channel. Ano ba? Ito na. Mga kababayan ko, pasok!
We must protect President Bongbong Marcos. Nako! Sarah, ha, kita mo yung mukha mo dyan. Ha? Yung mukha mo may salbabida. Grabe, no? Oo. Buti na lang tayo, konti lang bilbil natin sa mukha. Pero siya, mga kababayan, yung bilbil niya, hanggang noo niya. Ha? Mga kababayan, ano? So yan, mga kababayan, balikan lang natin. So yan yung sinasabi niya, mga kababayan, no? Oh? Bilang dahil na bakit si BBM? Oh. Dahil naniniwala ako sa kakayahan niya Nako! na mamuno bilang Pangulo. Napatunayan na ito ng kanyang malawak na karanasan bilang local chief executive. Oo naman, no? Napalago niya nga yung Ilocos Norte, eh. Oh. At bilang legislator. Ah. The kind of experience we need Oh. not only to sustain the growth and development spurred by the current administration, Nox ng pata, binida mo pa yung tatay mo, wala namang ginawa. but also to bring a more prosperous future. Nox, We prosperous future kasi magnanakaw ka. Yun. Oo, di ba? Magiging prosperous ang buhay mo kasi magnanakaw kayo eh. Oh, tuloy. must protect President Bongbong Marcos. Nako, GMHA, anong hindi live to? Live na live ako. Buhay na buhay ako. Oh. Ayun, we must protect President Bongbong Marcos, Eka. Kaya ngayon, mga kababayan ko, ano pang ginagawa nyo? Protektahan natin si Pangulong Bongbong Marcos. Tama naman yung ginawa ni Macmac Pablo. Diba? Oo. Ano sinasabi niya rito, mga kababayan? Yung paninira niya naman. Ito na yung paninira. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Kita mo, kita nyo, niluklok daw natin ang isang leader na hindi maunawaan ang kalagayan ng mga sitwasyon ng mga Pilipino. Bubo! Bubo ka, Sara! Nagsisigawan naman yung mga tanga. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Bubo ka pala, hindi mo alam. Sample! Kakaroon na ng kauna-unahang National Forensic Institute ang Forensic nyo si Sara, Buday. Eto na, Buday. Pinagawan ka na ng sariling institute para pag-aralan yung utak mo. Forensic. Sakit sa ulo ni Buday, ano? Ha? Ang sakit sa ulo ni Buday. Tuloy. Uy, mula pa kahapon hanggang ngayon wala pa akong reply, GMHA. Tuloy. Pilipinas. Malaki may tutulong nito para mapaganda ang justice system ng Pilipinas sa buong mundo at mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen sa bansa. Si J.M. Pineda sa Nako, yan ba yung ayaw ni Sara? Biruin mo, sa kauna-unahan, si Pangulong Bongbong lang, ha? Si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakagawa niyan. Magkakaroon na tayo ng sariling Forensic Institute. Dito na mag-aaral siguro itong mga investigador na wala pang alam. sentro ng balita. Mag-iisang dekada na pero kulang pa rin ang sagot sa mga tanong ng mga pamilya ng biktima ng umano'y extrajudicial killings o Sakit nito. Sasabihin na naman ni Buday, ginawa nyo lang yan para sa amin talaga eh. Ginawa nyo lang yan para imbestigahan nyo yung mga pinatay ng tatay ko eh. Ganun lang lagi sasabihin ni Buday.
Ginawa nyo lang yan eh. Kasi gusto nyo mabigyan ng hustisya yung mga namatay nung panahon ng tukhang eh. Di ba mga kababayan? So ngayon, mga kababayan, kakabahan na naman sila. Ito talaga si Pangulong Bongbong Marcos, ang ginagawa at mga proyekto, ay para lang siya pagtugi sa mga Duterte. Sasabihin na naman nila. Di ba pwede na gusto lang ng hustisya etong mga tao na inyong mga inulila? Di ba mga kababayan ko? Hindi ba pwedeng ganon? Na gusto lang ng mga tao na mga naulila, na mga pinatay ni Digunyo, magkaroon ng katarungan? JK ng nakaraang administrasyon na wala silang nagawa sa brutal na pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Ang isa sa mga forensic pathology sa bansa na si Dr. Raquel Fortuna na patuloy na humuhukay ng ebidensya sa mga buto ng biktima ng EJK, umaasa na magagamit sa korte ang mga makakalat niyang impormasyon dito. Naku, yari na mga kababayan, si Digong Neto, madadagdagan na naman ng kalokohan ng kaso. Yari na si Bato rito. Naku, Bato, delikado ka rito, Bato. Kung ako sa iyo, ipacheck mo na yung ulo. Lalo na si Buday, tinuturo yan mga kababayan na meron ding alam sa tukhang. Di ba mga kababayan ko? Grabe! Ano na Buday? Yan ang sinasabi ko sa'yo, Buday, dakdak ka ng dakdak. Ayan, tuloy ang iyon na pala. Ha? Nagpatayo tuloy na sariling Forensic Institute si Pangulong Bongbong Marcos. Nako! Kukain na yung nasa Taal Lake. Yari na, kinakabahan na yung mga involved dyan. Yung bang mga kababayan ko yung involved daw dyan, Bambina, Delia Sococo, yung mga pagpatay dito sa mga sabungero, magagamit to mga kababayan, Gamit na gamit to mga kababayan, dito sa mga biktima ng extrajudicial killing. Opo, yung mga sinasalvage dyan. Nakaw, gamit na gamit at madali nang matutukoy mga kababayan itong mga may sala at may gawa ng karumal-dumal na pagpatay parang si Duterte lang. Paano mga kababayan ko? Paalam na tayo. Oo, total naman nandyan na si Delia Sococo, nakapag-like na, okay na ako. Okay na? So paano? Tutuloy na lang natin ito bukas at gabi na. Maaga pa gising bukas para sa trabaho. Linggo pala, no? So linggo, mga kababayan, mag-vlog tayo maghapon. Bukas na natin tuloy ito. May surprise content ako sa inyo. Bukas, mga kababayan ko, Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing mag-like muna kayo bago kayo lumayas dito. At syempre, mga kababayan, punta kayo sa live ni Macmac Pablo. Magla-live na to, At syempre, alam nyo na, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, malin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.